Sige nga, Jamie. Go. Wait lang, Sarah. Hindi yata yun yung ano eh. Ayan, sakto. 8 na yan. O, April. Jamie. Jamie, nandiyan ka pa ba? Di po ba naka-show, sir? Naka-show. April na. Ayan, sir. Yan, March. Next. Ano? Ayan. Sa April na, ano, lipat mo na April, Jamie. Ayan, sir, yung sa April namin, sir. Total cost. 5,500. Eh, sa TikTok, 15,000. Palitan yan. Next. Ayos nyo naman yung ano nyo. O, May. Kailangan nito, ano ha? Nasa Ano paper yan, ha? sir? Kasi presentation lang to eh. Yung paper kompleto dapat to ha. Sige. Ah, sige. Ayusin June. yung mga numbers dito. June. 545. Flyers. Materials is costs. Baba ito. Booth setup. Booth setup. Bakit may booth pa kayo? May pa-booth kayo? 300 lang yun. So kung may booth setup kayo, may booth dapat kayo. Ang tanong, magkano yung booth? Rent? O gagawa kayo ng booth? Sir, parang yung boot na yun, sir, parang stall lang. Magtatayo lang ng parang stall. Kaya nga, gagawin nyo o magre-rent kayo? Gagawin, sir. Oh, yun lang yung gastos nyo doon? O, o talagang mas okay na bumili kayo ng booth? Paggawa kayo ng sarili ninyong booth. Kung magpagawa kayo ng sariling booth, magkano yung booth na yun? Hindi lang, 300 yun. Eh, sir, yung sa boot setup naman na yun, one day sales lang naman yung kaya isang beses lang siya magagamit. Kaya kung magpapagawa, talaga magmamahal, sir. Oo nga, isang beses nyo lang gagamitin sa buong taon? At 300 lang yung ano nyo sa pagsiset up? Kayo, ang sinasabi ko, kailangan nyo lang i-defend sa akin. Pero kung Ah, sir. 300 lang yan, nasa sa inyo yan. Kung gagawin niyo yung diligence na research nyo, tingnan nyo maigi. Yun yung inaano ko. Ah, Tapos, sige, sir. sample ingredients. Sample ingredients of what? New sample o new product to? Hindi, sir, magpapaano lang, magpapa-pre-sample lang ganun. Kasi ano yan, sir, eh, pre-sampling promo. Kaya magtatayo lang siya ng one day booth. Parang ano lang naman, sir. Tawag dito, parang magtatayo lang ng lamesa tapos magkakaroon lang ng ano. Tinawag lang talaga siya na booth. Kasi magbibigay nga ng mga pre-sample. Tas promo. Sige, kayo bahala. Next. Sige, next.
August. Sige. Balik ka nga sa October. Sir, wala po October. Tag yan. August. August. So, ibig sabihin mas mababa yung student discount promo, barkada promo campaign, free delivery promo dun sa bago nyo sa September. September. 3,500 yan eh. September. Sir. So, mas mura yun kaysa dito sa academic feed promo. Saka sa, doon muna sa academic feed promo. Mas mura yung mga yun. Sa explain nyo mabuti yan next October. Yes. Ayun, sabi ko sa inyo, buy one take one na naman. Sige, next, November. Teaser promo. Teaser promo no discount pro. Awareness campaign, online promotion. So, ads sa TikTok, 1,000 for how many days yan? Explain nyo mabuti yan Next. Sige, next. Wala na. Wala na, sir. Okay. Isin nyo yung pag-ano nyo dyan Yung pag-explain nyo na. Next, sino na? Group 2. Sir, Sino? pa-accept Pa-accept daw po sir si Christina. Oh. Sino mag... Yung Lamson lang sir. Yung walang profile picture, yung Lamson lang sir. Sino? Ikaw? Apo. Yung Lamson sir na pangalan lang sir, Lamson lang. Ikaw Teka lang. Wala naman Thompson, teka lang. O, share mo na. Yan. Go. Okay po. JC. So, hello po. So, sir, mag-start po muna tayo, sir, sa January po, sir. So, sa January po, basahin ko lang po muna. This is a month-long marketing campaign focused on having a TikTok-style challenge to increase brand awareness and audience participation. It gradually builds engagement through user-generated content, interaction, and contest. Ending with finalist highlights. Yan. Sige, diwali. O lang. Ending. Wait. Mark, sige. Next mo. 45 to Explain nyo mabuti yung mga nyo nito Sige. Next. Feb na. 88. Microsocial. Price, donation event. Sige, next.
March. Talent fees, ambassador payment. Sige. Next. Basta ito yung presentation niya to, okay lang yung ganito, pero pagdating sa paper niya, explain well niya yung ano ah. 100 talent fees promotion. Sige, next. 64. Sige, next. June 19 total sales potential. Next, sige. Promotion. Magkano yung ano nyo? Magkano yung per piece nyo? SRP? Bale, 35 po, sir. Ano? 35. 7 times 35 to 45. 12% to 40. 340 to total promo discount. 37 estimated revenue. Yeah. Magkano yung ano nito? Cost nyo dito, yung expenses nyo dito, 342 lang? Production cost. Yung sa June, parang nalito ako dito ah. Magkano total nito? Ayusin nyo to. Next. July. Oh, paiba-iba yung ano nyo ah. Nothing to dun sa profit. Kailangan ko makita yung yung ano nyo. Cost nyo, yung expenses nyo dito. Next. Yung una, okay ah. July. Sige. Yan, okay yung ganito. Tarpaulin, 120. Dalawa lang yung tarpaulin nyo. Next. August. Oh, ito. Iba yung gumawa ng July. August. Sige. Next. September. Oh, magkaiba na naman. I-uniform nyo to ah. Sige, next. Sige. October. Sige. Next. Sige, next. 16 packaging. Sige, next. Okay na yan? Marketing. Sige. Next. 33. 300. Sige. Next. 1 million. Sige. Next. Sino na? Sino na? Kami po ni Reven, sir. Sino represent? Si Andre. Opo. Sinong ako po. Ang dami niyong ako po. Sino? Ako po, si Andre. 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 Sige, go. Down ka na sa calendar of activities. Okay. January. January. Nasaan total nito? Oh. Cost. 5.7. Balik ka nga. Balik monte.
Sige, next. Feb. Sige. Yung boost nito, total nyo, 11,000. Sige, next. Estimated revenue. March. Doon na lang tayo sa cost. Sa expenses. Sige. 8,155. Cost 7,900. Teka. Total production cost 7, estimated profit 16. Saan nakuha tong 16 na to? Sino to? Sabi dito, total production cost 7,900. Saan nakuha tong 16? Dito sa revenue? Opo, sir. Bakit nyo kasi na ano pa yung profit eh. Ano pa yan eh. Sige, next. Sige, next. Yung sinasabi ko sa inyo. Sige, next. Next. June, July. Baguhin nyo pa to. Balik ka nga. July. Balik ka. TikTok challenge show. Hindi nyo ibuboost yan. Tingin nga. Next mo. Sige, next. Andre. July. Yan. 1,200 lang. Buboost nyo. Ni-review. Production cost, 560. Paayos to mga to ah. Mag-online campaign kayo. Paayos. Ako kasi hindi kayo sa class. Sige, next mo. Ayusin nyo pa to ah. May ano ko sa inyo. Each quantity. Next. Doon tayo sa ano, Andre. Production cost. Sige, next. $15. Revenue cost 7. Next. Additional cost. Sige, next. Total cost 41.5. Sige, next. Sige, next. Wala na. 200 total annual. 123. Sige, next. Wala na. Okay. Stop sharing. O na. Okay. So class, make sure
make sure na baguhin nyo yan, calendar of activities, for the last time. Hindi ko na kasi checkin yan, ni-run through ko lang ngayon. For the last time, tanggalin nyo yung estimated profit sa mga yan, ha. Tanggalin nyo yung estimated profit niyan. Huwag kayong mag-estimate ng profit dyan sa calendar of activities. Kasi doon kayo nakakonsentrate eh. Doon sa kung magkano yung kikitain. Calendar of activities will definitely ang highlight kasi ng highlight ng calendar of activities is that you should identify and know your expenses in regards to the marketing activities in regards to market your products. Okay? So hindi kayo makakapag-project niyan pa ng profit because of it's still upfront. Well, you can, pero hindi tayo magko-concentrate dun sa profit niyan. Magko-concentrate tayo doon sa kung ano yung mga activities na gagawin nyo and magkano yung gagastusin nyo. Now, mabalik tayo dun sa gastos, dun sa expenses. Importante mailagay nyo yung mga expenses, not the profit first, but the expenses that you're going to do for those activities para maintindihan nyo at malaman nyo kung ano ang mga dapat gastusin, magkano, yung mga prices, etc. for those materials na gagawin nyo. Because of yun yung gagawin natin, yun yung mga lalagay nyo dun sa financial data nyo. Okay? So moving forward tayo. Let's go to our lesson for today. Lesson for today is dito muna tayo. Kita?
Kita ba? Yan dito. Okay. Naglalo ko na naman ang aking PC. Sir, may uling kami, sir. Ha? May uling kami. Waiting. Yung aking PC. Kita. Yan. Okay. So, sales negotiation. Naririnig ako. Tansap nga. Sales negotiation and pitching effectively, communicating ideas, and securing resources of customers. Okay. So this lesson is about transfer of confidence, whether you're asking for $1 million investment for a customer first 10 pesos, you are essentially convincing them that their future is better with your solution than with your money. So dito sa sales and negotiation, konting FYI lang ito when it comes kasi dun sa sales and pitching, kailangan nyo kasi dito sa marketing, sa pag-market at saka to promote your business and your products. Now, there is an art of pitch narrative over data. So a great pitch isn't a recitation of features. It's a story where the customer or investor is the hero and your product is the magic sword that helps them defeat a monster, their problem. So sa pagbe-business or sa pag-pitch ng business or for introducing or for promoting your product to the market, to your customers, is ang mahalaga dito is to have a storyline in regards to how your product will or your customer will benefit on your product. Not necessarily that you need to recite or you say the features of your product, but it's more like of that you give them the benefits kung ano yung magagawa ng products nyo towards their problems. And besides, marketing a product is for you to satisfy the customer wants and needs. So marami mga strategies out there, but these are the common or yung madalas na sinasabi natin na effective in regards to promoting or selling the product, which is pitching your product to your customer.
Now, the hook, start with an undeniable truth or a starting statistic, grab attention in the first 15 seconds. Sometimes, sabi nga nila, no, kung may makikita ka or maririnig ka dati before, na don't judge a book by its cover, or the perception, your customer's perception towards your product, their branding, how you make your branding to your product is, the hook is, for you to be able to grab their attention to your customer is you really have to have a good attention or hook for the first 15 seconds. Crucial yan in regards, especially doon sa paggagawa, kung gumagawa kayo ng ads. No? Crucial yung 15 seconds. Dapat within 15 seconds na kailangan meron kang magandang hook para doon sa inyong product, para doon sa inyong ads. Now, the problem solution gap clearly define the pain the market feels today and the gain your product provides. So, pagkatapos yung ma-hook yung customers nyo, yung mga potential customers nyo, you state the problem that your product answers. Usually, madalas yan yung sinasabi natin na merong problema, yung problema na dapat sagutin ng products mo. Kumbaga, ikaw na yung mag-introduce sa kanila doon sa inyong mga ads or doon sa inyong pitch. Kayo na mag-introduce kung ano yung possible na problema at maaring isolve ng products nyo. Okay? So next, the why now. Explain why this idea didn't work 5 years ago and why it will be obsolete in 2. Urgency drives action. So why now? Yung sense of urgency that they should buy it right now. Kung tatatandaan nyo dun sa paggawa natin ng product that meron akong pinagawa sa inyo na part, on the last part, that dapat meron take actions, that you should have those things in your ads na dapat bumili sa, or sense of urgency na bumili sa inyo agad-agad yung customer. It's because of those few seconds that you're going to pitch on your customer should be kailangan mapabili niyo sila, kasi once na mapataas yung emosyon ng inyong product, ng inyong customer, tantamount of saying dapat sa mga marketers, dapat kasi sa mga ads kasi, when you're going to use and you're going to do a product or advertisement doon sa products nyo, or any activity in promoting and selling your product, is the number one na nakaka-translate into sale is yung pagbibili, yung pagbumili na siya. And there are strategies that pinakamadali na magkaroon ng sale is these things, yung urgency. Patataasin nyo yung feeling, patataasin nyo yung emosyon ng inyong mga customer. May it be a happy or surprised state ng iyong customer para bumili sila. We're not going to dig deep on that, but yun lang yung mga previous. Now the ask, never leave a pitch without a clear call to action. Ito yung sinasabi natin, clear call to action. Do you want a follow-up meeting, a pilot program, or a check? So, pag tinanong mo, let's say for example, Terence, ganito yung product ko, ito yung product ko, ganyan-ganyan, ito yung ginagawa niya. Usually, sa mga madalas na gusto yung matatamis, dessert, gusto ng dessert na mura lang, itong ating product, ganyan-ganyan, ito yung product namin, ganyan-ganyan, it will satisfy, ganyan-ganyan. Now, ano naman ang pagbibili ka ngayon, may promo ngayon, yung promo namin, pag bumili ka ng isa, meron kang discount na ganito. Tapos yung ask, maganda ba? Okay ba? Anong mode of payment mo? So that's the ask. That's a clear call to action. So
Those are some of those strategy. Sasabihin ko sa inyo, mauubusan ako ng trabaho sa inyo. Anyway, so basta ganun. So that's the one thing that you can do for a clear call for action. What type of payment are you going to? GCash po ba? Balang transfer or cash? So ganun. Ganun yung pwede niyong gawin. Now, sales, solving, not selling. Usually sa atin ng mga yan, lalo na sa inyo, ayaw natin yung mga pinagbebentahan tayo. Hindi lang kayo, marami sa mga Pilipino, marami sa mga tao, ayaw nila yung binibentahan sila. Usually nga, sa mga yan, ngayon, probably,